Hi guys, so for today share ko naman kung paano ko nagawa yung cake ng daughter ko. So brief story kung paano ako nag-come up sa pagbi-bake is dumating ako sa point na wala kaming ma-orderan ng cake during pandemic. So that is for 7th birthday sana ng daughter ko. So first child, syempre 'di ba, hahandaan mo talaga ng 7th birthday yung bata. Pero unfortunately, March 22 yung 7th birthday niya, nagkaroon ng lockdown, March 16, 2020. So, yon, wala kaming mabilhan, everything, wala talaga kaming makuhanan ng cake. So, dahil kasagsagan ng pandemic that time, kaka-lockdown lang. So, yon, nagtiis talaga kami na wala siyang cake. Tapos, biglang dumating yung point na nagba-viral yung mga homemade cake. So, doon ko na siya inumpisahang aralin. Pero actually, nagbe-bake na rin naman ako ng mga pastries, mga ganun. Kasi nga, stay at home pa ako that time. So, nakakapaggawa talaga ako ng mga needs ng mga kids ko ng mga pastries, ganun. So, until such time, inaral ko na yun, paggawa din ng cake. And, eto nga, isa sa pinakamasarap na nagawa kong cake is chiffon, yung flavored vanilla or ube, ganun. Yung iba't ibang klase ng chiffon cake. Favorite namin, kahit wala siyang icing, is sarap na sarap kami. Ayun, pero although ang bestseller ko kasi dito is yung chocolate moist cake. Pero kami, siguro nga sawa na rin ako dun sa aroma ng chocolate. So, kapag ka-birthday talaga ng kids ko, more on chiffon cake yung ginagawa ko. Kasi ito talaga yung kaya naming ubusin na kahit hindi siya kainin ng bisita, is kakainin talaga namin. Unlike kasi pagka-chocolate, parang umay na, parang ganun. Dahil nga araw-araw ako siguro nagbe-bake ng chocolate moist cake. So, parang nanawa na ako dun sa amoy niya. Anyway, ito ngayon sa paggawa ng chiffon cake is madali lang naman ito. Marami namang mga clips how to make it. So, pwede kayong manood doon. Hindi ko na sinali dito kung paano ko nagawa yung sa chiffon cake. Anyway, ito nga, after nga siya ma-bake is binalot ko na siya ng icing. So, yung icing dito, ang ginamit ko lang is whip it. Tapos, nilagyan ko na lang siya ng flavor. And then, after ko nga siyang makinis, actually, nag-iisip pa ako. Meron na ako nakitang design na parang 2D rose. Parang ganun na nakapalit make siya, yung ginamitan siya ng palette, paano gawin. Kaya lang na-struggle talaga ako dahil nga first time ko siyang gawin, nahirapan na talaga akong ilagay siya dun sa icing. Parang naubos na yung 2 hours ko, hindi ko pa siya nagagawa. Tapos may pasok pa ako kinabukasan. So, iniisip ko, sabi ko, bawal akong magpuyat dahil nga maaga pa rin akong gigising. So, ang ginawa ko, inulit ko na lang siya. Iniscript ko ulit ng panibagong white icing yung cake. Saka ko, i-decide ito na nag-half day na lang ako dun sa work ko. Kasi sabi ko, kailangan ko pang tapusin yung cake. So, ayun nga, pinayagan naman akong mag-half day dun sa office, tas papunta sa bahay. Tinuloy ko na lang sa bahay while ginagawa itong cake na to. So, I decided to do the palette na lang, yung paggawa ng mga flowers using palette or maninipis na mga tools, ganyan. Actually, itong ganitong design, matagal ko na talaga siyang gustong gawin. Wala ka lang talagang umu-order ng ganito. Siyempre, diba, kung ano talaga yung order na cake, yun lang din naman yung gagawin mo. So, sabi ko, kapag na lang may birthdays, isa sa mga anak ko is gawin ko na lang talaga siya. So, eto nga, birthday ni Sophie. So, nagawa ko na this time itong matagal ko nang gustong gawin dun sa pagde-design ng cake. And sa first time, medyo mahirap siya. Nakailang ulit talaga ako dito. Hindi pala siya madali. Parang pag tinitingnan ko yung mga video ng iba, parang pinapahid-pahid lang ganon. Parang ang dali-dali lang niyang gawin. Pero pagka-actual pala, matagal siya. Parang sabi ko, hirap din palang gawin ng ganito. Kala ko madali lang. So siguro nga kapag first time, mahirap talaga. Pero pagka na-practice mo talaga, is magiging madali na siya. Siguro gagawa pa ako ng iba't ibang klase ng ganito. May nakikita talaga akong ibang gumagawa na yun parang naka 3D siya, parang half cut ng flower is naidikit doon sa cake. So, ito medyo 2D lang ang labas niya na may something lang siya, parang nakaumbok ganon. Pero, ayun nga, feeling ko naman maganda naman siya, nabigyan ko naman ng justice yung paggamit ng palette sa ganitong klase ng mga flowers. And, ayun nga, syempre 2 years na rin
kailan ba? Magpo 4 years na ako sa pagki-cake business. Actually, this is the first time na gumawa ako ng ganitong flowers sa cake. And sobrang nakakatuwa. Nag-enjoy talaga ako sa paggawa nito. At least, 'di ba, natupad na din yung pangarap ko na makagawa ng ganitong klaseng cake. Ayan, dati kasi nagpa-pipe lang ako ng mga roses, ganon. Marami na kasi ako iba't ibang nagawang klase ng cake na flower pero doon is ginagamit ko yung mga piping tip lang talaga na pang roses. Ito naman is palette naman. So yun, siguro mag-i-invest na lang ako ng iba pang gamit for palette para mas ma-master ko pa yung paggawa ng ganito. And after nga na ma-design ko itong cake, is nag-prepare din ako ng konting handa ng anak ko kasi nga, na siya ngayon, 11th birthday na niya. Ayun, o, diba? From 7 years old, tapos naging 11 na siya ngayon. Dati is wala siyang cake nung time na mag-7. So this time, ibang cake na yung nagagawa ko sa kanya every year. And share ko na din yung mga naging handa niya nung 11th birthday niya. And some of this is ordered from Ambers. Yun lang po. Thank you sa panonood. Don't forget to subscribe on our YouTube channel. Bye!